Sa loob ng mahigit 70 taon, isang alyansa ang nagsilbing haligi ng kapangyarihan ng kanluran. Isang alyansa na nangakong kapag inatake ang isa, lalaban ang lahat. Ito ang NATO. Ngunit ngayon naharap ito sa isa sa pinakamalaking pagsubok sa kasaysayan nito. Dahil sa mga hidwaan at magkakaibang interes, unti-unting lumilitaw ang mga bitak sa loob ng alyansa. At sa gitna ng mga krisis sa mundo, isang tanong ang bumabalot sa hinaharap nito. Mananatili pa bang matatag ang NATO o magsisimula na itong gumuho? Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka rin tuwing may bago akong video. Matapos ang World War II, naiwan ng Europa sa isang kalagayang halos hindi na makilala. Wasak ang mga lungsod, bagsak ang ekonomiya, at sugatan ng buong kontinente. Ngunit sa likod ng katahimikan matapos ang digmaan, unti-unting umuusbong ang isang bagong uri ng tunggalian. Hindi na sa pagitan ng mga bansa na may sandata, kundi ng mga ideolohiyang magkaibang-magkaiba. Sa isang panig ay ang United States na kumakatawan sa demokrasya at kapitalismo. At sa kabilang panig naman ay ang Soviet Union na nagtataguyod ng komunismo at centralized na kapangyarihan. Mula sa tensyong ito, isinilang ang Cold War. Isang digmaang walang direktang putukan, ngunit puno ng takot, espionage at banta ng nuclear annihilation. Habang sinusubukang muling itayo ng United States ang Europa sa pamamagitan ng economic aid tulad ng Marshall Plan, ang Soviet Union naman ay tahimik ngunit sistematikong nagpapalawak ng impluensya nito sa Eastern Europe, kung saan isa-isang napasailalim sa kontrol nito ang Poland, East Germany, Hungary, Romania at Bulgaria, mga bansang naging buffer zone laban sa kanluran. Ang sitwasyong ito ay inilarawan ni Winston Churchill bilang isang Iron Curtain, isang hindi nakikitang hangganan na naghati sa Europa sa dalawang magkaaway na mundo. Ang tensyon ay lalo pang tumindi noong 1948 nang maganap ang Berlin Blockade, kung saan isinara ng Soviet Union ang lahat ng land access papasok sa West Berlin, isang desperadong pagtatangka upang pilitin ang kanluran na iwan ang lungsod. Ngunit sa halip na umatras, naglunsad ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ng isang napakalaking operasyon, ang Berlin Airlift, kung saan libu-libong eroplano ang araw-araw na nagdadala ng pagkain, gasolina at iba pang supply upang panatilihing buhay ang lungsod. Sa puntong ito, naging malinaw sa mga bansang kanluranin na hindi na sapat ang diplomasya lamang upang mapanatili ang kapayapaan. Kailangan nila ng isang konkretong alyansang militar, isang organisasyong magsisilbing pananggalang laban sa anumang agresyon. Kaya noong April 4, 1949 sa Washington DC, nilagdaan ang North Atlantic Treaty, ang kasunduang magbibigay buhay sa isang bagong alyansa, ang NATO o North Atlantic Treaty Organization. Sa simula, binubuo ito ng 12 founding members, ang United States, Canada, United Kingdom, France, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, Denmark, Norway, Iceland at Portugal. Mga bansang nagkaisa upang harapin ang lumalaking banta mula sa silangan. Ngunit higit pa sa isang simpleng kasunduan, ang NATO ay itinayo sa isang napakalakas na prinsipyo na magiging pundasyon ng seguridad ng kanluran, ang Article 5, na nagsasaad na ang pag-atake sa isa ay ituturing na pag-atake sa lahat. Sa ilalim ng prinsipyong ito, ang anumang agresyon laban sa isang miyembro ay otomatikong magiging responsibilidad ng buong alyansa, isang malinaw na babala sa sino mang magtatangkang umatake. Sa likod ng prinsipyong ito ay nakatago ang tunay na lakas ng NATO, ang nuclear deterrence. Sa pamamagitan ng tinatawag na nuclear umbrella ng United States, naging protektado ang buong kanlurang Europa sa banta ng nuclear attack. Dahil anumang pag-atake ay maaaring magdulot ng malawakang nuclear retaliation. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng matinding tensyon ng Cold War, hindi ito tuluyang nauwi sa isang direktang digmaan sa pagitan ng mga superpower.
Bagamat itinatag bilang isang defensive alliance, ipinakita ng NATO na handa itong kumilos kapag ang seguridad ng rehiyon at ng mundo ay nasa panganib. Sa pagtatapos ng Cold War, nagbago ang papel nito mula sa simpleng deterrence laban sa Soviet Union tungo sa aktibong military intervention sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang unang malaking pagsubok ay dumating noong 1990s sa Yugoslavia, kung saan sumiklab ang madugong digmaan at ethnic cleansing. Sa Kosovo War, nagsagawa ang NATO ng malawakang air campaign laban sa Serbia upang pigilan ang karahasan laban sa mga sibilyan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng NATO ang military force nang walang direktang pag-atake sa isang miyembro. Isang desisyong kontrobersyal, ngunit nagmarka ng bagong direksyon ng alyansa. Noong 2001 naman, makaraang atakihin ng Amerika sa tinaguriang 9/11 attacks, muling nagbago ang NATO. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ginamit ang Article 5 at inilunsad ang operasyon sa Afghanistan laban sa Taliban. Sa ilalim ng International Security Assistance Force, pinamunuan ng NATO ang pinakamahabang digmaan nito na tumagal ng halos 2 dekada na may layuning labanan ng terorismo at patatagin ang gobyerno ng Afghanistan. Noong 2011, muling nagpakita ng lakas ang NATO sa Libyan Civil War, kung saan nagsagawa ito ng airstrikes laban sa rehimen ni Muammar Gaddafi bilang bahagi ng isang UN-backed intervention upang protektahan daw ang mga sibilyan. Bagamat nagtagumpay sa pagpapabagsak ng rehimen, iniwan nito ang Libya sa kaguluhan, isang halimbawa ng limitasyon ng military power. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga operasyong ito na ang NATO ay hindi lamang tungkol sa depensa. Ito ay isang aktibong puwersang militar na kayang makialam sa global conflicts. Noong February 24, 2022, inilunsad ng Russia ang isang malawakang pagsalakay laban sa Ukraine. Isang hakbang na yumanig hindi lamang sa Europa, kundi sa buong mundo. Para sa NATO, ito ang pinakamalaking pagsubok sa seguridad ng kontinente mula pa noong Cold War. Ngunit upang maintindihan ang digmaang ito, mahalagang balikan ang ugat ng desisyon ng Russia. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang patuloy na paglapit ng NATO sa hangganan ng Russia. Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union, sunod-sunod na sumali sa NATO ang mga bansang dating nasa impluwensya ng Moscow. Para sa kanluran, ito ay pagpapalawak ng seguridad at demokrasya. Ngunit para sa Russia, ito ay isang direktang banta sa kanilang pambansang seguridad. Lalo itong naging sensitibo nang ipahayag ng Ukraine ang hangarin nitong sumali sa NATO. Para kay Vladimir Putin, ito ay isang red line. Kapag naging miyembro ng NATO ang Ukraine, mawawala ang tinatawag na buffer zone ng Russia laban sa kanluran at mapapalibutan ito ng mga bansang kaalyado ng United States, isang sitwasyong itinuturing nilang strategic encirclement. Ngunit hindi lamang ito ang dahilan. Kasama rin sa mga faktor ang pro-Western shift ng Ukraine matapos ang 2014 revolution, ang pagnanais ng Russia na mapanatili ang impluwensya nito sa dating Soviet territories, at ang takot na tuluyang mawalan ng geopolitical control sa rehiyon. Sa pananaw ng Russia, ito ay isang defensive move. Ngunit sa pananaw ng mundo, ito ay isang malinaw na agresyon at paglabag sa soberanya ng Ukraine. Sa kabila ng laki ng digmaan, isang kritikal na desisyon ang ginawa ng NATO. Hindi ito direktang makikidigma laban sa Russia. Sa halip, pinili nito ang estratehiyang indirect intervention, kung saan nagbigay ito ng napakalaking suporta sa Ukraine. Kabilang ang advanced weapon systems tulad ng HIMARS, air defense systems, tanks at intelligence sharing na naging susi sa paglaban ng Ukraine sa mas malakas na puwersa ng Russia. Kasabay nito, nagsagawa rin ang mga kaalyado ng malawakang economic sanctions laban sa Russia upang pahinain ang kakayahan nitong magpatuloy sa digmaan. Habang nagpapatuloy ang labanan, pinalakas ng NATO ang presensya nito sa silangang Europa. Libu-libong sundalong ipinadala sa mga bansang malapit sa Russia, kabilang ang Poland, Baltic States at Romania, bilang bahagi ng enhanced forward presence. Isang malinaw na babala na handa nitong ipagtanggol ang bawat miyembro ng alyansa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang napakadelikadong balanse. Dahil ang Russia ay isang nuclear power, anumang direktang pakikidigma ng NATO ay maaaring magdulot ng isang pandaigdigang digmaan. Kaya't sa bawat hakbang, mula sa pagbibigay ng armas hanggang sa deployment ng tropa,
Laging may kalkulasyon kung hanggang saan lamang ang maaaring gawin. Sa huli, ang papel ng NATO sa Ukraine ay isang komplikadong kombinasyon ng suporta at pagpigil. Isang estratehiyang naglalayong tulungan ng Ukraine na lumaban habang iniiwasan ang direktang banggaan ng mga nuclear powers. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, lalong nagiging malinaw. Ito ay hindi lamang laban ng Ukraine at Russia. Ito ay madalas ilarawan ng ilang analyst bilang proxy conflict na sumasalamin sa mas malalim na tunggalian ng kapangyarihan sa pagitan ng silangan at kanluran. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa Arctic, kung saan naroon ang mahalagang resources, bagong shipping routes at strategic military positions, sumiklab ang isa sa pinaka-controversial na krisis sa kasaysayan ng NATO, ang Greenland Crisis. Ang sentro ng tensyon ay ang isla ng Greenland, isang napakalaking lupain na sakop ng Denmark at bahagi ng NATO. Ngunit para sa United States, ito ay hindi lamang isang teritoryo. Ito ay isang strategic asset laban sa lumalakas na impluensya ng Russia at China sa Arctic. Noong 2025 hanggang 2026, muling itinulak ni Donald Trump ang ideya na kunin o kontrolin ang Greenland. Sa una, ito ay sa pamamagitan ng diplomasya at economic pressure, kabilang ang banta ng trade tariffs laban sa Europe. Ngunit kalaunan, hindi niya tuluyang isinantabi ang posibilidad ng paggamit ng military force upang makuha ang isla. Ang reaksyon ng Denmark ay mabilis at matindi. Iginit nito na ang Greenland ay hindi ibinibenta at handa itong ipagtanggol ang soberanya nito. Kasabay nito, nagpadala ang Denmark at iba pang European NATO members ng tropa sa Greenland sa ilalim ng mga operasyong tulad ng Operation Arctic Endurance. Isang malinaw na mensahe na handa silang labanan kahit sino, kahit pa ito ay isang kaalyado. Mas lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil sa isang nakakagulat na posibilidad. Kung umatake ang United States sa Greenland, maaaring gamitin laban dito ang Article 5 ng NATO. Ibig sabihin, ang NATO mismo ay maaaring humarap sa isang sitwasyon kung saan ang mga miyembro nito ay maglalaban. Habang lumalala ang tensyon, nagkaroon ng malawakang protesta sa Denmark at Greenland na may sigaw na Greenland is not for sale. Samantala, ang mga lider ng Europe ay nagkaisa upang tutulan ng anumang pagtatangkang baguhin ng soberanya ng isla. Sa huli, hindi ito umabot sa direktang sagupaan ng militar, ngunit nananatiling mataas ang tensyon habang patuloy na pinapalakas ng United States ang presensya nito sa Greenland sa koordinasyon sa Denmark. Gayunpaman, hindi na maibabalik ang epekto nito. Nagkaroon na ng lamat sa loob ng NATO at sa unang pagkakataon, malinaw na nasilayan ng mundo ang isang nakababahalang posibilidad na ang pinakamalakas na alyansang militar ay maaaring humina, hindi dahil sa panlabas na kaaway, kundi dahil sa sarili nitong pagkakawatak-watak. Sa krisis na ito, hindi Russia o China ang pangunahing banta, kundi ang lumalalim na pagkakaiba ng interes ng mga miyembro nito. At dito unti-unting nahuhubog ang isang bagong realidad na sa makabagong panahon, ang pinakamalaking panganib sa isang alyansa ay maaaring magmula mismo sa loob nito. Noong February 28, 2026, isang biglaang opensiba ang yumanig sa Middle East nang magsagawa ng sabayang pag-atake ang United States at Israel laban sa Iran. Isang operasyong kinilala bilang Operation Epic Fury o Operation Lion's Roar. Ayon sa mga ulat, sa loob lamang ng unang 12 oras, halos 900 airstrikes ang tumama sa military base, missile systems at nuclear-related facilities ng Iran, pati na rin sa mga matataas na lider nito. Ayon sa US at Israel, ito ay isang preemptive strike, isang hakbang upang pigilan ang umano'y lumalakas na nuclear program ng Iran. Ngunit para sa Iran, ito ay isang malinaw na agresyon. Bilang tugon, agad itong naglunsad ng malawakang missile at drone attacks laban sa mga base militar ng US, mga lungsod sa Israel at maging sa oil infrastructure sa buong riyon. Habang tumatagal ang digmaan, mabilis itong lumawak. Sumali ang mga proxy forces ng Iran, kabilang ang mga armadong grupo sa Lebanon at Yemen, na lalo pang nagpalala sa labanan. Sa loob lamang ng ilang linggo, libu-libong sibilyan ang nasawi, milyon ang napilitang lumikas at ang global economy ay tinamaan ng husto. Lalo na nang isara ng Iran ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Ngunit ang tunay na lindol ay hindi lamang sa battlefield, kundi sa loob mismo ng NATO.
Sa gitna ng lumalalang krisis, humingi ng direktang tulong si Donald Trump sa mga kaalyado ng NATO. Hinihikayat ang mga ito na suportahan ng operasyon at tumulong upang mapanatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ngunit ang sagot ng Europa ay malamig. Maraming bansa ang tumangging makilahok. Ang ilan ay hindi pinayagan ng paggamit ng kanilang airspace at military bases, at ang iba ay tahasang umiwas sa digmaan. Sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan ng NATO, malinaw na nakita ang isang nakakagulat na realidad. Ang United States, ang pinakamakapangyarihang miyembro ng alyansa, ay hindi agad sinundan ng mga sarili nitong mga kaalyado. Sa halip na kolektibong aksyon, ang NATO ay naging hati-hati. Bawat bansa ay kumikilos ayon sa sarili nitong interes. Sa kabilang banda, patuloy lamang na minomonitor ng NATO ang sitwasyon at pinapalakas ang depensa ng mga miyembro nito, lalo na sa banta ng posibleng paglawak ng digmaan. Habang tumitindi ang labanan, lumalakas ang panawagan para sa ceasefire, ngunit nananatiling matigas ang magkabilang panig. Ang United States ay nagbabanta ng mas matinding pag-atake, habang ang Iran ay nangangakong lalaban hanggang sa huli. Sa huli, ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa Iran, Israel o United States. Ito ay isang malinaw na salamin ng mas malalim na krisis sa global order, kung saan ang mga alyansa ay nasusubok, ang tiwala ay nababasag, at ang mga dating magkakampi ay nagsisimulang maghiwalay ng landas. Sa kasalukuyang panahon, ang NATO ay hindi na lamang humaharap sa isang kaaway. Ito ay nasa gitna ng isang mabilis at komplikadong pagbabago sa global balance of power. Kung noong Cold War ay malinaw ang linya sa pagitan ng silangan at kanluran, ngayon ay mas magulo, mas hindi tiyak at mas mapanganib ang mundo. Habang abala ang NATO sa digmaan sa Ukraine at sa tensyon sa Middle East, patuloy namang lumalakas ang impluensya ng China. Isang bansang hindi miyembro ng NATO, ngunit may lumalawak na kapangyarihan sa ekonomiya, teknolohiya at militar. Sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative at agresibong pagpapalakas ng hukbong sandatahan, unti-unti nitong hinahamon ang dominasyon ng kanluran. Kasabay nito, ang Russia ay nananatiling pangunahing banta sa seguridad ng Europa, hindi lamang sa pamamagitan ng tradisyonal na digmaan, kundi pati sa hybrid warfare, cyber attacks, disinformation at political interference. Ang mga taktika na ito ay nagpapakita na ang modernong digmaan ay hindi na lamang nilalabanan sa battlefield, kundi pati sa internet, ekonomiya at politika. Ngunit marahil ang pinakamalaking hamon sa NATO ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng alyansa. Ang pagkakaiba ng pananaw ng United States at ng mga bansang Europeo sa mga issue tulad ng digmaan sa Iran, defense spending at foreign policy ay nagdulot ng tensyon sa kawalan ng tiwala. Habang ang US ay nais ng mas agresibong aksyon, ang Europa naman ay mas maingat at diplomatikong lapit ang pinipili. Sa ganitong kalagayan, ang NATO ay nahaharap sa isang kritikal na tanong. Paano nito mapapanatili ang pagkakaisa sa isang mundong lalong nahahati? Dahil sa panahon ngayon, ang mga banta ay hindi na lamang mula sa mga tangke at missiles, kundi mula sa impormasyon, ekonomiya at mismong politika ng mga miyembro nito. Sa huli, ang NATO ay nananatiling isang makapangyarihang alyansa. Ngunit sa isang mundong patuloy na nagbabago, ang tunay nitong laban ay hindi lamang laban sa mga panlabas na kaaway, kundi laban sa posibilidad ng sarili nitong pagkakawatak-watak.